Ang 6 na taong gulang na batang babae ay aksidenteng nakatapon ng tasa, napalampas ng maliit niyang paa ang mga basag na piraso, pero pinagalitan siya ng madrasta ng malupit at pinilit niyang ipikit ang mukha sa kurtina habang umiiyak. Walang dumating na tumulong sa kanya hanggang sa biglang umuwi ang kanyang amang milyonaryo matapos ang isang business trip. Pumasok siya sa bahay at sumigaw ng isang pangungusap na nagpatigil ng lahat sa loob ng bahay. Bago natin simulan ang kwento, mag-iwan kayo ng comment sa baba at sabihin kung saang lungsod kayo nanonood. Tara, simulan na natin ang kwento. Tahimik na tahimik ang hapon sa mansyon ng Oak Ridge hanggang marinig ang huni ng hangin na dumadaan sa mga bintanang salamin, pumapailan lang sa makintab na sala. Dala nito ang dahan-dahang yapak ng isang batang babae, si Sophia Miller, 6 na taong gulang, nakasuot ng simpleng mapusyaw na rosas na damit. Sa malinaw niyang mga mata, laging may bakas ng pagnanasa. Namatay ang ina ni Sophia noong siya ay 2 taong gulang pa lamang, at ang alaala nito ay tila mga pira-pirasong alaala na mahina na lang ang dating. Mula noon, ang pinakamalaking hangarin ni Sophia ay magkaroon ng isang ina. Hawak-hawak niya siya para marinig ang mga banayad na salita ng papuri. Ang tatay niya, na si Jonathan Miller, ay isang matagumpay na negosyante na palaging nasa biyahe para sa trabaho. 5 buwan na ang nakakaraan, nagpakasal siya muli kay Victoria Blake, isang batang babae na dati ring receptionist sa kumpanya nila. Sa araw ng kasal, ang itsura ni Victoria ay napakatamis, palaging nakangiti kay Sophia, marahang hinahaplos ang ulo nito at tinatawag siyang aking munting prinsesa. Inosente, naniwala si Sophia na iyon ang pag-ibig na matagal na niyang hinahangad. Pero kapag wala si Jonathan sa bahay, nawawala ang tamis na iyon. Unti-unting ipinakita ni Victoria ang kanyang mapait at malamig na ugali dahil nakikita niya si Sophia bilang pabigat, isang anino ng yumaong asawa na gusto niyang burahin. Nang hapon na iyon, sinubukan ni Sophia na gumawa ng isang simpleng bagay, maghugas ng baso at dalhin ito sa sala. Naniniwala siya na kung magiging mabait at masipag siya, baka matuwa ang kanyang madrasta. Basa pa ang maliliit niyang kamay nang madulas ang baso. Sa sandaling nawalan siya ng kontrol, narinig ang matalim na tunog ng pagkabasag. Kumalat ang mga piraso ng baso sa tile na sahig at may isang matalim na piraso ang tumusok sa paa ni Sophia. At may manipis na guhit na pula na kumalat sa sugat. Napaniwala si Sophia, bumagsak sa tuhod, habang hawak ang kanyang paa, mga luha ang pumapatak. Nanginginig ang boses niya habang bumulong. Pasensya na, hindi ko sinasadya. May tumunog na mataas na takong na tumama sa sahig ng matalim. Lumitaw si Victoria sa hagdanan, suot ang masikip na pulang damit, na lalo pang pinapatingkad ang kanyang mayabang na itsura, pero naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Ang maingat na inayos na mukha ay ngayoy baluktot sa puot, at ang matinis niyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Hindi lugar ito para sa mga clumsy. Ang kulit mo, tingnan mo ang ginawa mo, Sophia, walang kwenta ka. Nagulat si Sophia, mas mahigpit niyang niyakap ang kanyang paa, ginagat ang labi para hindi umiyak. Pilit pa rin siyang nakikiusap, mahina ang boses. Please, wag kang magalit, aayusin ko lahat, lilinisin ko, pangako. Lumapit si Victoria, hindi man lang tiningnan ng dugo sa binti ng bata, at tinuro siya ng diretsyo, matalim ang boses. Kalatay, ang sabi ng sorry, bumabalik ba ang baso? Walang kwentang babae, laging clumsy, laging pinapahiya ako. Sinabihan na kita na mag-ayos ka, pero tuloy ka pa rin sa kalokohan, tapos magpanggap kang iiyak para maawa si tatay sayo, kawawang bata. Nanginig si Sophia habang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Unti-unting tumayo siya, bawat hakbang na hilong-hilong sa malamig na tile, may naiwan siyang pulang bakas sa sahig. Pinipigil ng mabigat na kurtina ang liwanag at sa lilim nito, niyakap niya ang sarili niya ng mahigpit, nanginginig ang mga balikat. Naputol ang iyak niya sa paghinga na parang hininga, halo ng takot at lungkot sa maliit niyang puso. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kung naging mabuti lang ako,
kung hindi ko lang nabasag yung tasa. Siguro mamahalin ako ni Mama. Mabilis na iniling ni Sofia habang may luha na dumudulas sa kanyang pisngi, bumubulong ng mahina. Ayokong magalit si Daddy, gusto ko lang na maging masaya ka. Yumuko si Mama Victoria, magkabangga ang mga braso, ngumiti ng malamig, nakatingin sa maliit at nanginginig na likod, muling bumulong ng may pang-iinis. Masaya ka? Akala mo pa ba na mapapalambot mo ako kung ganito ang itsura mo? Huwag kang mangarap, isang pabigat ka lang palagi. Tumayo ka, harapin mo ang pader ngayon. Unti-unting lumayas ang maliit na kamay sa kanyang hawak, nanginginig ang sugat, naglakad si Sofia ng hindi pantay, bawat hakbang ay sumasakit. Masakit bawat isa na umaalis, nag-iiwan ng basang mantsa sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit sa makapal na kurtina sa sala. Pinindot ang mukha niya dito, nanginginig ang mga balikat sa pag-iyak. Ang wasak niyang tinig ay humahalo sa iyak. Huwag mo akong parusahan ngayon, sobrang sakit ng paa ko Mama, pakiusap. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pinto sa harap ng bahay, mabigat at matatag na mga yapak ng lalaki na papasok sa pasilyo. Isang pamilyar na tinig, pagod pero mainit ang tono, ang tumawag, "Sofia, nandyan ka ba?" Kakauwi lang ni Jonathan Miller mula sa isang mahabang paglalakbay. Sa business trip, nakadilim na suit siya at mahigpit hawak ang bagong puting teddy bear, regalo na pinili niya sa airport para pansamantalang bumawi sa mga araw na wala siya. Pagpasok niya sa sala, natigilan siya sa nakita. Ang anak niyang maliit at nanginginig, nakadikit ang mukha sa kurtina, paa niya puno ng gasgas. Sa harap niya, si Victoria na nakapulang masikip na damit, nakaturo at galit na galit habang nagbabantang salita na parang hindi pa nawawala hangin sa paligid. Natatigilan si Jonathan ng ilang segundo, ang puting teddy bear na hawak niya ay nahulog mula sa kamay niya at gumulong sa upuan, parang tinabig ng gulat. Kumabog ang puso niya, naipit sa pagitan ng galit at lungkot. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na lahat ng pinaniwalaan niya noon ay gumuho na. Biglang lumapit si Jonathan at hinila si Sofia palayo sa kurtina. Yelo ang lamig ng maliit niyang kamay at nanginginig. Yumuko siya at nakita ang mga paa nito na puno ng gasgas. Bawat hakbang ay may naiwang basang marka sa sahig. Huminga ng malalim si Jonathan. Ang tinig niya mababa pero may utos, "Victoria, tigilan mo na yan ngayon din." Ang boses niya ay parang tabak na tumagas sa hangin. Natigilan si Victoria at biglang lumingon. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwan, hindi niya na itago ang galit sa mukha niya. Pumikit siya kay Jonathan pero agad niyang pinanumbalik ang kalmadong ekspresyon. "Kailan ka nakauwi?" Ang boses niya unang matigas, tapos naging peke ang lambing. Siya ang nagiging pabaya, kailangan niyang matutong sumunod. Kung palalampasin mo lang siya, hinding-hindi siya lalaking ganap. Humagulgol si Sofia, niyakap ng mahigpit ang dibdib ng tatay niya. Luha ang bumubulusok sa mukha niya, at ang boses niya ay pumutol-putol habang bumulong na, parang natatakot na lalo siyang magalit. "Si Daddy, kasalanan ko, hindi ko dapat sinira yung tasa, pangako magiging maayos na ako. Please, huwag mo nang pabayaan si Mommy na magalit sa akin." Mahigpit na niyakap ni Jonathan ang anak, hinaplos niya ng dahan-dahan ang maliit na balikat nito, parang pinoprotektahan sa buong mundo, at nakatingin siya kay Victoria. Bawat salita niya ay mabigat ang dating. "Tinatawag mo ba yan na pagtuturo, na iiwan mo siyang ganito kasakit? 6 na taon pa lang siya." "Victoria, Victoria." Napangiti siya ng mapait, puno ng sama ng loob. "Lagi mo siyang pinapaboran. Ako yung kasama niya araw-araw. Ako yung humaharap sa mga kalat niya, sa mga tapon-tapon niya ng gamit. Ano bang masama kung pinapagtutuwanan ko siya? Ako nga to, Jonathan, asawa mo. Mas mababa ba ang halaga ko kaysa isang bata?" Napikit si Jonathan, humirap ang dibdib niya sa biglang paghigpit ng damdamin. Bumalik bigla ang mga alaala. Ang pagpanaw ng asawa niya nung 2 taon pa lang si Sofia. Iniwan ang isang walang katapusang kawalan. Inakala niya na kapag nagpakasal ulit, magkakaroon ang kanyang anak na babae ng masasandalan, magiging mas mainit ang bahay. Pero ngayon, nakikita niyang nagkamali siya ng husto.
Ang mga salita ni Victoria ay tumagos sa puso ni Jonathan na parang punyal. Mas mahigpit niyang niyakap ang anak, nagdilim ang mukha niya, sumabog ang galit, at umalingaw-ngaw ang tinig niya sa sala. Tumahimik ka, Victoria, hindi ka kailanman naging ina niya. Ang ina niya, hindi siya paparusahan dahil lang nakabasag ng tasa tapos balewalain ang sugat niya. Ang tinig na iyon ang nagpatigil sa lahat sa loob ng bahay. Tumigil si Victoria ng ilang segundo. Nakabukas ang mga mata niya ng malaki, tapos biglang nagbago ang tingin niya na puno ng galit. Nanginig si Sofia. Siguro unang beses sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang parang pader na matibay na proteksyon ang mga braso ng tatay niya. Ang dati tahimik na mansyon, ngayoy umalingaw-ngaw lang sa mabigat na paghinga ni Jonathan, mga tahimik na higbi ni Sofia at ang mga mata ni Victoria na puno ng hindi mapigilang poot. Pinisil ni Victoria ang mga labi niya, nagkamot ang kamay niya ng mahigpit at sa mga mata niya ay kumislap ang malamig at matalim na liwanag, tanda ng panibagong bagyong paparating. Isinara ni Jonathan ang pinto ng opisina habang mahigpit pa rin niyang yakap si Sofia. Inilapag niya siya sa sofa at dahan-dahang pinindot ang malinis na tela sa gasgas. Nanginginig ang kanyang katawan at ang malalim at mababang boses niya ay lumabas na parang pangako. Nandito na si Daddy, wala nang sasaktan sayo. Pinisil ni Sofia ang mukha niya sa balikat ng ama. Nanginginig ang maliliit niyang hininga kasabay ng bawat tibok ng puso. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ng malinaw ang kanyang proteksyon, pero sa luha lumingting mga mata niya, may isa pang takot na umiindak sa kanya. Mahina ang kanyang boses, mga salitay na puputol dahil sa iyak. Daddy, anong gagawin ko para hindi na ako kamuhian ni stepmom? Bakit kapag mas pinagsisikapan ko, lalo naman niya akong iniiwasan? Napatingin si Jonathan, nanikip ang dibdib at napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Dahan-dahan niyang pinisil ang maliit na balikat ni Sofia gamit ang malaking kamay niya. Isang malalim na buntong hininga lang ang pumutol sa katahimikan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang kilalang numero. Henry, punta ka dito agad. Nasaktan si Sofia. Mga 15 minuto ang lumipas, dumating si Dr. Henry Walker. Isa siyang kalagitnaan ng edad na lalaki na may kulay abuna ang buhok at matagal nang malapit sa pamilya Miller. Nakabitbit ng maliit na medikal na bag, punong-puno ng alalahanin ang mga mata niya nang makita si Sofia na hinihila ang kanyang paa na may pulang gasgas sa balat. Hindi naman seryoso, konting gasgas lang, pero kailangan niya ng pahinga at higit sa lahat, emosyonal na suporta. Tumango si Jonathan. Ang tingin niya ay lumipat mula sa anak niya papunta sa hallway. Lumabas si Victoria, nakasandal sa pader, nakakross ang mga braso, malamig ang mukha at naglalagablab ang mga mata sa galit. Lumabas si Jonathan at isinara ang pinto para bigyang daan si Henry na magtrabaho. Nakatayo siya na nakaharap kay Victoria. Medyo bumaba ang boses niya, pero nanatiling may awtoridad. Siya na ang huling hangganan ko, nalagpasan mo na ang linyang yan. Napilipit si Victoria ng kanyang mga labi sa isang mapait na ngiti. Hangganan? Tinuruan ko lang siya. Palagi mo siyang dinidepensahan. Lagi mo siyang inuuna kaysa sa akin. Dapat nagpapasalamat ka na tinutuwid ko siya, hindi ako ginagawang kalaban. Tumingin si Jonathan diretso sa mga mata niya. Bawat salita mabigat, hindi yan pagtuturo, kalupitan yan. Biglang tumawa si Victoria, ang hungkag na tunog ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kalupitan? Hindi, Jonathan. Natatakot ka lang mawalan ng munting manika mo na ginawang pampalubag loob sa pagkawala ng yumaong asawa mo. Hindi mo talaga siya mahal, niloloko mo lang sarili mo para maibsan ang sariling konsensya mo. Pumitik si Jonathan, nangingibabaw ang mga ugat sa likod ng kamay niya. Sumisiklab ang galit sa mga mata niya na parang alon na paparating. Hindi na niya nakita ang asawa sa harap niya, kundi isang estranghero na puno ng sama ng loob. Bumalik siya sa kwarto. Pinapagtakpan ni Henry ang sugat ni Sofia. Basang-basa ng luha ang mga mata nito kahit pinipigilan niyang humikbi. Napangilid si Jonathan,
Yumuko ang kamay niya ng mahigpit. Ang boses niya ay puno ng katiyakan. Bukas, tatapusin ko na ang kasal natin. Hindi ko papayagang mabuhay pa ang anak natin sa piling mo kahit isang segundo pa. Maghihiwalay tayo at aalis ka sa bahay na ito. Huwag ka nang lalabas sa harap niya ulit. Kinabukasan, tahimik ang silid-aralan ni Jonathan. Nakaayos na sa kahoy na mesa ang mga papeles ng diborsyo. Nakaupo si Jonathan sa tapat ni Victoria, hawak ang panulat. Hindi siya masyadong nagsalita, nakatingin lang diretsyo sa mga mata ng babaeng naging bahagi ng buhay niya sa nakalipas na 5 buwan. Nakakrus ang mga braso ni Victoria. Walang emosyon ang mukha niya pero sa gilid ng kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti na puno ng hamon. Natapos ni Jonathan ang pirmahan at itinulak ang mga papeles sa kanya. Dahan-dahang isinulat ni Victoria ang kanyang pangalan tapos inilapag ang panulat. Ang malamig niyang tingin ay lumampas sa kanya patungo kay Sofia na tahimik na nakaupo sa upuan sa tabi ng kanyang ama. Bago umalis ng bahay, yumuko si Victoria, mababa ang boses pero puno ng galit. Akala mo makakatakas ka sa akin, Jonathan. Makikita mo, hindi ako madaling mawala. Kayong dalawa niyan, pati yung maliit na babae, magbabayad kayo para dito. Biglang sumara ng malakas ang pinto, naiwan ng malamig na kawalan. Dahan-dahang hinawakan ni Jonathan ang balikat ni Sofia, pero ramdam niya pati sa sarili niya yung hindi magandang pakiramdam na kumakalat sa loob niya. Nang hapon na at medyo lumambot na yung sikat ng araw, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Jonathan at nakita si Eleanor Brooks, yung babaeng kapitbahay nila. Mga 55 taong gulang siya, payat, at maayos na nakatali ang kanyang kulay abo na buhok. May dalang maliit na kahon ng bagong lutong cookies. Matagal na silang kapitbahay, kadalasan mahinahon at bihirang makialam sa buhay ng iba, pero ngayon, iba ang tingin niya. May kakaibang determinasyon sa mga mata niya. Magandang hapon, Ginoong Miller. May dala akong cookies para kay Sofia, mahina, pero parang nanghihina ang boses niya na para bang pinilit niyang magsalita. Inanyayahan siya ni Jonathan sa sala. Umupo si Sofia na naka-curled sa sofa. Mahigpit na yakap ang puting teddy bear sa kanyang mga bisig. Nang makita siya ni Eleanor na ganun, nanikip ang kanyang dibdib at napaluha siya. Mabagal siyang nilapitan ang bata at inilagay ang kahon ng cookies sa mesa. Sofia, may dala akong cookies. Gusto mo bang subukan? Nanginig ang boses niya pero sinikap niyang ngumiti ng mahinahon. Tumingala si Sofia, malinaw ang mga matang puno ng pag-iingat. Umiling siya at niyakap ng mas mahigpit ang stuffed bear, parang natatakot na kung pakakawalan niya ito, mawawala ang tanging pakiramdam ng kaligtasan niya. Lumingon si Eleanor kay Jonathan at ibinaba ang boses halos bumulong. Mr. Miller, kailangan kong maging tapat. Ilang beses ko nang nakita si Victoria na sumisigaw sa batang babae. Minsan, pinapapatayo pa niya sa labas sa lamig na nakaluhod. Naisip ko na i-report ito sa mga awtoridad, pero natakot ako kasi pakiramdam ko, kulang ang ebidensya ko. Pasensya na, at matagal akong nanahimik. Natuwa si Jonathan nang biglang sumakit ang ilong niya, bumagsak ang mukha niya sa bigat ng guilt nang ma-realize niyang pinabayaan niyang maramdaman ng anak niya ang kalungkutan at pagdurusa na sobra pa sa inaakala niya. Narinig ito ni Sofia, nanginginig ang kanyang maliliit na balikat, tiningnan niya si Eleanor na may bahagyang pag-asa sa mga mata. Kahit pa nag-aalangan siya, ang tinig niya ay kasing hina ng hininga. Tita, totoo ba na nakita mo akong masama? Kaya ba galit sa akin si Mama? Huminto si Eleanor, na puno ng luha ang mga mata niya. Umupo siya sa tabi ni Sofia at hinawakan ang maliliit na kamay ng bata gamit ang kanyang marupok na palad. At nagsalita siya ng nanginginig pero matatag ang boses. Hindi, sweetheart, mabait kang bata. Hindi ikaw ang mali, yung matanda na hindi patas sa'yo ang may kasalanan. Dapat tandaan mo, karapat-dapat kang mahalin. Tumingin si Sofia sa kanya, nanginginig ang mga labi, kumikislap ang mga mata sa luha. Mahigpit niyang niyakap ang stuffed bear sa dibdib at sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, napangiti siya ng bahagya, alanganin pero totoo. Nakaupo si Jonathan sa tapat nila, tahimik na nanonood. Bahagya niyang kinurot si Eleanor gamit ang tingin bilang pasasalamat,
Saka ibinaba ang boses at inamin ang takot na matagal na niyang nararamdaman. Salamat, pero natatakot akong hindi pa tapos si Victoria. Tahimik na nanatili si Eleanor sandali, tapos dahan-dahan siyang tumango. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata, na parang naramdaman niyang babalik si Victoria sa isang paraan. Nang hapon na muling naging tahimik ang mansyon sa Oak Ridge matapos tahimik na umalis si Victoria, hindi siya bumalik sa dati niyang bahay, kundi ng upa ng maliit na apartment sa isang sira-sirang lugar sa gilid ng bayan, sa loob ng makitid na kwarto. Isang malabong dilaw na ilaw ang nagbabadya ng mga anino sa malamig niyang mukha. Nakasuot siya ng mahabang itim na Amerikana, nakaupo ng tuwid, at ang mga mata niya ay may halong galit at pag-iisip. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, pumasok ang isang malaking lalaki na may magaspang na balbas at gusot na kamiseta. Siya si Richard Hale, 40 taong gulang, isang taong kilala ni Victoria dahil sa isang utang sa sugal. Napailing siya at nagtawanan ng mapanukso, magaspang at paulanan ang boses. Wala ka ng pera, mayaman na babae, wala kang kaibahan sa mga taong itinataboy sa kalye. Kinagat ni Victoria ang kanyang mga ngipin. Pinipilit ngumiti kahit kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Akala mo matatalo ako? Si Jonathan, matutumbayan kapag nawala si Sofia sa kamay niya. Napataas ni Richard ang kilay, na parang nakarinig lang siya ng nakakatawang biro. Hinila niya ang isang upuan, bumagsak ng malakas at nag-recline. Lakas mo manghimas sa babae, sabi niya. Akala ko ang alam mo lang gawin, maglakad-lakad sa mansion na yan. Bago pa makasagot si Victoria, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babae, ang kulot-kulot niyang kayumangging buhok ay dumadaloy sa kanyang mga balikat. Pininturahan ng matingkad na pulang-pula ang mga labi niya, matalim ang tingin pero matamis ang boses. Siya si Melissa Grant, 35 taong gulang, babaeng may kasaysayan sa ilang mga financial fraud schemes. Umupo siya, nag-cross ng mga paa at nagsalita ng malambing pero may pakana. Bakit pa tayo mag-aaway? Alam ko kung paano mapapabukas ni Jonathan yang safe nang hindi na kailangang kumilos. Siya ang susi. Basta makuha natin siya, babayaran ni Jonathan kahit ano pa ang kailangan. Tahimik si Victoria sandali, tapos tumango, kumikislap ang mga mata sa galit. Pinalo ni Richard ang mesa. Nakangisi ng may misteryo. Sige, ang saya nito. Ako na bahala sa mga lalaki, si Melissa ang mag-aayos ng plano, tapos ikaw, gagampanan mo lang ang papel na inabandona na madrasta. Nagkatinginan silang tatlo, hindi na kailangan ng salita pa. Sa maliit na kwartong iyon na halos hindi makahinga, isang plano ang bagong nabuo. Kasabay noon, sa mansyon ng Oak Ridge, nakaupo si Jonathan sa tapat ni Sofia sa dining room. Mas simple ang hapunan kaysa dati, wala na yung karangyaan ng mga pagkain noong nandyan si Victoria. Nasa mesa lang ay pasta, maliit na salad, at isang baso ng gatas. Sinubukan ni Jonathan na gawing chill ang vibe, pero madalas tumitig ang mga mata niya sa mukha ng anak niyang si Sofia. Hawak-hawak ni Sofia ang tinidor, kumakain ng dahan-dahan. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin siya pataas, medyo nag-aalangan ang boses. Dad, aalis ka ba ulit sa business trip? Inilapag ni Jonathan ang tinidor at marahang pinisil ang kamay ng anak. Direktang tumingin siya sa mga mata nito, ang boses niya matagal pero matatag. Hindi. This time mananatili ako. Hindi na kita iiwan mag-isa. Ibaba ni Sofia ang ulo, pinisil ang mga labi, tapos bigla siyang ngumiti ng bahagya. Isang marupok na ngiti na nagpapaliwanag pa rin sa tahimik na kwarto. Mahigpit na hinawakan ni Jonathan ang kamay niya. Nararamdaman ang determinasyon na mas matindi pa kaysa dati. Sa madilim na sulok ng isang bar malapit sa downtown, kinuha ni Richard Hale ang telepono. Ang boses niya mababa at matatag. Bukang bibig bukas ng gabi, magsisimula tayo. Sa mismong sandaling iyon, pinanood ni Jonathan si Sofia na mahimbing na natutulog sa sofa, hindi batid na ang tunay na bagyo ay palihim na papalapit. Nang mahimbing ng tulog si Sofia,
Inayos ni Jonathan ang kumot sa kanya at tahimik na tumayo. Naka-idle yung phone niya habang malayo ang isip ni Richard. Isinara niya yung phone niya. Habang nandito, mas mahigpit na binuksan ni Jonathan yung kurtina. Kinabukasan, tumunog yung doorbell. Iniwan ni Jonathan yung tasa ng kape at nilapitan yung pinto. Nasa harap niya yung isang babae na maayos ang itim na buhok na nakatali, kalmado ang mga mata, at may hawak na badge. Ako si Detective Maria Santos, Child Protection and Criminal Investigation Division. Maikli niyang ipinakilala ang sarili, malinaw at matatag ang boses. May natanggap akong impormasyon tungkol sa psychological abuse. At gusto kong marinig ng direkta mula sa iyo at kung maaari, pati sa mga saksi. Inimbitahan siya ni Jonathan. Nakaupo si Sofia sa hapagkainan, hawak ang colored pencil, at paminsan-minsan ay tumitingin sa estranghero. Maikli at malinaw ang kwento ni Jonathan tungkol sa nangyari, ang diborsyo at ang mga banta ni Victoria bago umalis. Habang nagsusulat si Maria, paminsan-minsan ay tumitingin pataas para magtanong ng detalye. Hindi siya malamig sa kilos, pero maingat, kaya nakakaramdam ng kapanatagan ang mga kausap niya. May kumatok muli sa pinto. Pumasok si Eleanor Brooks bit-bit ang isang kahon ng cookies. Nag-atubili siya ng konti nang makita ang babaeng nakasimpleng damit pero may badge. Tumango si Jonathan para palakasin ang loob niya. Inanyayahan siya ni Maria na umupo at binuksan ang kanyang kwaderno. Una munang tiningnan ni Eleanor si Sofia. Ang tingin niya ay malambing na parang humihingi ng pahintulot, tapos tumingin siya kay Maria at huminga ng malalim. Alam kong kaya niyang gumawa ng mas masama pa yung bata, kailangan niyang protektahan. Tumango si Maria, mababa, pero matatag ang tinig. Hindi ko hahayaang mangyari ito ulit, pero kailangan ko ng matibay na ebidensya tulad ng mga recordings o mga litrato. May iba pang kapitbahay na makakapagpatunay. Matutulungan mo ba akong makipag-ugnayan sa kanila? Agad na tumango si Eleanor. Kakausapin ko yung mga Parker sa kabila ng kalsada. Nakita nila minsan yung batang babae na pinilit na lumuhod sa labas sa bakuran. Tumalikod siya kay Jonathan. Kung kinakailangan, magpapatotoo ako. Pinanood ni Sofia ang usapan ng mga matatanda. Hawak pa rin ang lapis habang gumagalaw sa papel. Gumuhit siya ng puting oso, tapos nilagyan ng dalawang mahabang madilim na anino sa likod nito. Nang matapos, tahimik niyang inilapit ang papel kay Jonathan. Daddy, tingnan mo. Tiningnan ni Jonathan ang drawing. Nakataas ang puting oso at sa harap nito ay dalawang malabong madilim na hugis. Biglang nilamig ang kanyang likod. Humawak siya ng hininga at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang anak na babae. Ang ganda ng drawing mo, sabi niya, pero sa loob niya ay may kakaibang alalahanin. Yumuko si Maria para tumingin, hindi na nagtatanong tungkol sa larawan. Sa halip, mahinang sinabi niya kay Sofia, pwede mo bang ipakita kung saan ka kadalasang umuupo para mag-aral o kung saan mo binubuksan ang mga bintana? Kailangan kong tingnan kung ligtas ba sa loob ng bahay. Tumango si Sofia at dinala si Maria sa paligid. Mabilis na sinuri ni Maria ang mga kandado, mga bintana at mga kamera sa hallway. Napansin niya ang mga blind spot at sinabi kay Jonathan na lagyan ng dagdag na kandado ang mga bintana ng kwarto ng mga bata bago umalis. Nakatayo si Maria sa pintuan habang nagbigay ng maikli at malinaw na mga paalala. Laging bukas ang phone ko. Kung may mapansing kakaiba, tawag agad ha. Panatilihing maliwanag ang likod bahay ngayong gabi at papadaan ako ng mga patrol ng mas madalas. Nang magtakip silim, tumawag si Jonathan ng handyman para maglagay ng dagdag na kandado sa mga bintana sa ikalawang palapag. Nakaupo si Sofia sa kanyang mesa, nag-aaral ng homework. Dumadaan ang lapis niya sa papel, paminsan-minsan humihinto para makinig sa tunog ng pagbabarena sa hallway. Dumaan si Eleanor saglit, dala ang listahan ng dalawang kapitbahay na handang magpatotoo. Nagpasalamat si Jonathan at maingat na inilagay iyon sa case file. Dumilim na at naging tahimik ang bahay. Naghanda si Jonathan
ng mainit na tsokolate. Plano niyang dalhin ito sa itaas para sa kanyang anak na babae. Nasa itaas si Sofia, nakayuko sa kanyang spelling assignment. May marahang tumunog na click sa bintana. Tumingala siya, naramdaman ang banayad na hangin na humahampas sa gilid ng kurtina. Parang hindi nga fully nakasara yung kandado ng bintana. Lumapit si Sofia para isara ito nang makita niya yung nakatiklop na papel na nakalapag sa mesa niya, na parang may pumuslit at iniwan lang ito sa likod ng kurtina. Nanginig yung maliit niyang kamay, tumingin siya sa paligid ng kwarto na tahimik maliban sa tiktak ng orasan. Kumagat siya sa labi at bahagyang binuksan yung papel. Ang makapal at malamig na letra, maikli lang, "Huwag mong pakawalan ang babae o magsisisi ka." Naging makipot ang lalamunan ni Sofia, inilapag niya yung papel at umatras. Nakatingin siya sa mesa na para bang takot na tatakbo ang mga salita at biglang magsalita. Hindi niya alam kung tatawag ba siya o mananahimik na lang para hindi mag-alala ang tatay niya. Huminga siya ng malalim pero hindi pa rin makapagdesisyon nang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Jonathan, dala ang tasa ng kokoa. Ngumiti siya pero agad napansin ang papel sa mesa. Inilapag niya ang tasa, kinuha ang papel, at binasa ito ng isang beses, tapos muli na para bang ayaw paniwalaan ang nakita. Nangulubot ang mukha niya at biglang tiningnan siya ni Jonathan. Tumingin siya kay Sofia, tapos sa bintana na bahagyang bukas, pinisil niya ng mahigpit ang papel hanggang sa magkunot. Biglang lumiko siya at tumakbo papunta sa pasilyo, tinatawag ang boses pababa ng hagdan, tense pero kontrolado. "Sofia, huwag kang lalayo. Eleanor, nandyan ka pa ba? Maria, kailangan kita dito ngayon din." Mahigpit na hawak ni Jonathan ang papel habang nagsasalita sa telepono at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Hindi pa aabot ng 20 minuto, tumunog ang doorbell. Pumasok si Maria Santos kasama ang isang lalaki na nakasuot ng madilim na shirt, matatag ang pangangatawan at matalim ang mga mata. "Ako si Officer Kyle Bennett." Si Maria, ipakilala ko agad ang kasama ko na namamahala sa teknikal na aspeto at pagbabantay, si Jonathan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, agad niyang iniabot ang papel. Suot ng gloves si Maria, binasa ng mabagal, tumango ng isang beses, tapos tumingin sa amin. Hindi ito basta-bastang banta, nagsimula na sila sa plano. Lumapit si Kyle sa bintana sa ikalawang palapag, tinitingnan ang kandado sa gilid ng kurtina, mababa ang boses niya. "May mga bahagyang fingerprint dito, siguro gloves ang ginamit. Bago lang itong kandado pero nadukutan na." Alam nila itong bahay na ito. Binalo ni Jonathan ang kape pero nanginginig ang mga kamay niya. Pinatong niya ang mainit na tasa sa kamay niya pero hindi ito nagbibigay ng kahit anong ginhawa. "Ano man ang gusto nila, ibibigay ko basta ligtas si Sofia." Umiling si Maria, matatag pero kalmado ang boses. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan. Pera lang ang magpapabalik sa kanila. Maghahanda tayo ng bitag para mahuli sila ng tuluyan. Bukas ng gabi, sundin mo ang schedule na inayos ko at kami na ang bahala sa iba. Tumingin si Jonathan ng diretso sa kanya. "Ano ang gusto mong gawin ko muna? Buksan mo lahat ng ilaw sa likod ng bahay sa takdang oras. Tapos patayin mo sila ng eksaktong 11:00 ng gabi para gumawa ng peking blind spot?" Paliwanag ni Maria habang nagsusulat ng notes at tinuturo ang diagram ng bahay na pinakita ni Kyle sa tablet. Pangalawang galaw, ilipat si Sofia sa study imbes na sa kwarto niya, pero iwanang bukas ang ilaw sa hallway sa taas gaya ng dati. Pangatlo, ikabit ng silent alarm sa bintanang ito. Magbibigay ito ng notice sa patrol car nang walang ingay sa loob ng bahay, dagdag ni Kyle. Maglalagay din tayo ng mga nakatagong kamera sa likod na porch at sa planter. Kapag may pumasok, isasara natin ang net sa loob ng 30 segundo. Narinig ang maliliit na yabag sa hagdan. Nakatayo si Sofia sa ibabang baitang, mahigpit ang kapit sa teddy bear niya, malaki ang mga mata. Nakadinig siya ng ilang salita. Nanginig ang boses niya, "Daddy, paano kung kunin nila ako?" Lumakad si Jonathan papalapit, lumuhod para tumingin sa kanya sa mata. Hinalik niya si Sofia sa kanyang mga bisig, parang pinoprotektahan siya sa anumang bagyo. "Walang makakapasok sa'yo hanggat nandito ako."
Lumapit si Maria, ibinaba ang boses, ngumingiti ng mahinahon pero seryoso. Sofia, kailangan kitang tulungan sa isang maliit na bagay bukas ng gabi. Kapag narinig mo si tatay na sabihing, ilaw bukas, uupo ka sa upuan at bibilangin mo ang hininga mo kasama niya, ha? 1, 2, 3 hanggang 10. Habang nagbibilang kayo, gagawin namin ang aming bahagi. Tumango si Sofia, humihinga ng malalim kasabay ni Maria. Medyo tensyonado pa rin ang mukha ng maliit na babae pero may mahigpit na kapit na siya ngayon. Tumingin si Jonathan sa anak niya, lumambot ang tingin niya, pero biglang tumigas ulit nang lumingon siya kay Maria. Susundin ko ang bawat hakbang ng eksakto. Isinuksok ni Maria ang papel sa kanyang folder at mabilis na nagbigay ng instruksyon. Ngayong gabi, doblehin mong isara ang mga bintana, huwag buksan maliban na lang kung marinig mo ang password. Kung may kakaibang tunog, tawagan mo muna ako. Huwag lumabas ng mag-isa. Ininstall ni Kyle ang silent alarm at doblehin niyang sinuri ang mga kamera bago umalis. Hinaplos ni Maria ng bahagya ang balikat ni Jonathan na parang nagpapasa ng pangako. Malapit lang kami, huwag mong haharapin ito mag-isa. Dumilim ng husto sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa isang kwartong kulay abo, inilatag ni Richard Hale ang mapa ng kapitbahayan ni Jonathan sa mesa at dahan-dahan niyang itinuro ang likurang pintuan. Ngumiti siya ng bahagya habang sinubukan ko ang kandado kahapon ng 11:00. Patay ang ilaw sa hallway, madilim sa likod ng bahay, madali lang akyatin yung bakod sa kaliwa. Nakaupo si Melissa Grant sa harap niya, bukas ang laptop, isang earbud lang ang suot. Tinitingnan niya yung mga disposable na cellphone at bagong SIM card. Ipapadala ko yung mensahe sa tamang oras, isang numero, isang demand. Malalaman niyang hindi siya pwedeng tumawag sa pulis, malinis ang lahat, walang bakas. Sa sulok ng kwarto, tahimik na nakaupo si Victoria, nakasandal sa silya, mahigpit hawak ang isang luma ng singsing. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata parang apoy. Bilisan mo! Ayokong makita ang mukha niya ng mahigit 1 minuto. Tumingin si Richard sa kanya na may tuyong ngiti. Kalmado ka, babae. Papasok din ang pera mo sa bulsa mo at tungkol sa higit sa 1 minuto, ako na bahala dyan. Isinara ni Melissa ang kanyang laptop at tumayo. Ang tinig niya matamis pero nakakakilabot. Handa na ang exit route, nakapark ang kotse sa likod ng lumang bodega. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang gawain, walang sablay. Pinigilan ni Richard nang mahigpit ang hawak niyang folding knife, tapos ibinalik ito sa mesa. Isa na namang hindi mapakali na gawi, pero matalas ang boses niya. Final, na walang kahit anong palamuti bukas ng gabi, magiging atin na ang babae. 5 na lang ang kulang para mag-11. Isinuot ni Jonathan ang kanyang Amerikana, hinalikan si Sofia sa noo, tapos pinindot ang lock ng kotse sa labas sa bakuran, sinadyang malakas ang tunog. Pumunta siya sa harap na gate, paikot-ikot ng dahan-dahan, tapos pumasok sa likurang eskinita kung saan naghihintay na si Officer Kyle Bennett. Pumasok si Jonathan sa side entrance, tahimik na pumasok sa study sa unang palapag. Nakaupo na si Sofia sa armchair, hawak ang kanyang teddy bear. Nakatingin siya sa kanyang ama sa pasilyo, ilaw sa itaas ay bukas pa rin gaya ng dati sa dilim ng likod na hardin. Si Detective Maria Santos ay nagbigay ng senyas sa ambush team na magkalat. Katabi niya si Sergeant David Cho, leader ng arrest team. Matipuno ang katawan, maikli at kalmado ang boses, tuloy lang sa pwesto, hintayin ang senyas. Huling tiningnan ni Kyle ang nakatagong kamera sa taniman ng bulaklak at ang silent alarm na nakaset sa bintana ng luma nilang classroom. Umupo si Jonathan, inangat ang upuan papalapit sa kanyang anak na babae. Bumulong siya, ang kamay niya nakapahinga sa likod ni Sofia para patagin ang kanyang paghinga. Kailangan mo lang akong pagkatiwalaan, bahagyang tumango si Sofia. Tay, natatakot ako. Hindi ako, sagot niya ng dahan-dahan. Dahil nandito ako kasama mo. May bahagyang umingay sa gilid na gate, may aninong dumulas sa bakod, tapos isa pa. Tumango si Maria kay Joe sa loob.
Narinig ni Sofia ang hangin na pumapasok sa siwang. Mas mahigpit niyang hinawakan ang mga tenga ng teddy bear niya. Marahang hinawakan ni Jonathan ang balikat niya. Ilawa na, sabi niya. Nagsimula si Sofia magbilang ng tahimik sa isip tulad ng pinagpraktisan nila, bawat hininga, pantay at dahan-dahan. Sa likod na pinto, may tumunog na click ng kandado, bahagyang bumukas ang pinto para makapasok si Richard Hale muna. Sumunod agad si Melissa Grant, amoy niya ang pabango na matalim sa hangin. Sumunod naman si Victoria Blake na may konting delay, nakahood at nakababa ang mga mata niya, kumikislap sa galit na mapait. Bulong ni Melissa, "Dali, bago siya bumalik." Lumapit si Victoria, bumulong ng may ngiti sa ngipin. "Magbabayad yang bata." Dumulas sila sa likod na hallway na parang mga anino na dumadaan sa sahig. Huminto si Richard sa harap ng pinto ng study room. Silipin sa ilalim ng malambing na dilaw na ilaw ng lampara sa mesa, ang nakikita lang niya ay ang maliit na likod ni Sofia at ang anino ng ama niya na nakayuko sa kanya. Itinaas niya ang kamay para magsignal ng 3 hakbang, 2, 1. Nang malapit na ang mga dulo ng daliri ni Richard sa gilid ng upuan, bigla na lang tumingin si Jonathan. Mahigpit niyang niyakap si Sofia habang pinipindot ang button na nakatago sa ilalim ng mesa. Biglang sumindi ang mga ilaw sa buong bahay, parang tanghali. Bumulong si Maria mula sa likod ng porch. "Huwag kayong gagalaw, pulis to!" Kasabay ng pag-activate ng silent alarm, pumasok agad ang team ni Cho sa likod na pintuan at may 2 pulis na pumantay sa gilid na pasilyo. Natumba si Richard pabalik pero huli na. Pinabagsak siya ni Kyle sa sahig at narinig ang malakas na putok ng mga posas na nakakabit sa kanyang mga pulso. Lumayo si Melissa papunta sa kusina, pinaghahanap-hanapan ang loob ng bag niya, pero may babaeng pulis na humarang sa kanya. Malakas at utos ang boses nito, "Ibaba mo yan." Pumasok ang pangalawang pares ng posas na may click na tunog. Napatigil si Victoria ng 2 segundo. Biglang tumakbo papunta sa bahagyang bukas na bintana para makatakas si Maria na nakahanda na. Hinampas ang braso niya at pinindot siya sa pader. Tapos na to. Nanginig ng todo si Victoria Sofia, yung mga bilang sa isip niya parang nagkalat. Hinawakan siya ni Jonathan nang mahigpit, yumuko para halos takpan buong katawan niya gamit sarili niya. "Tapos na, mahal, ang galing mo." Unti-unting humupa ang paghinga niya na magaspang habang mahigpit na hawak ang tela ng suit ng tatay niya. Bigla namang itinulak si Richard pataas. Galit na galit ang mukha niya. Tumingin siya kay Victoria na para bang siya ang sisihin niya sa lahat ng nangyari. Kinagat ni Melissa ang labi niya para iwasan ang matalim na titig ni Maria. Lumingon si Victoria, bumaba ang hood niya at lumabas ang mukha niyang puno ng galit. Sumigaw siya, ang tinig niya ay parang sumirit sa hangin, "Hindi kita papayagang makalusot dito." Humigpit ang mga handcuffs habang umiikot ang mga ilaw ng patrol sa kalsada. Inilabas sina Richard, Melissa at Victoria mula sa mansyon habang nakatayo si Jonathan sa porch, niyayakap si Sofia nang mahigpit sa dibdib niya. Hanggang sa nanghina ang tunog ng sirena kinabukasan, nailipat ang mga kaso sa piskal. Ilang araw pagkatapos, itinakda ng korte ang petsa ng paglilitis sa Manhattan Family Court. Maliwanag ang ilaw sa loob ng korte. Sa kanan ay ang mesa ng taga-usig, sa kaliwa naman ang upuan ng akusado. Sa nakaangat na plataporma, naroon si Judge Patricia Coleman, mga 60 taong gulang, tuwid ang postura at malinaw ang boses, kilala sa kanyang integridad. Pinagmasdan niya ang kwarto at bahagyang tinap ang martilyo. "Simulan na," sabi niya. Unang nagpresenta si Detective Maria Santos. Tumayo siyang matangkad, bukas ang file, matatag pero matibay ang boses. Ikinuwento ni Maria ang proseso ng investigasyon, ang pagsesetup ng bitag, ang paglalagay ng mga kamera, ang silent alarm, tapos pinindot niya ang play sa recording mula sa burner phone na ginamit ni Richard. Sa mga speaker, magaspang at maiksi ang boses ni Richard, 11, yung likod na pinto, ang babae ang susi. Biglang nanahimik ang buong korte. Isinara ni Maria ang device at dagdag pa niya,
Nakuha namin ang mga guwantes, mga gamit sa paglockpick at plano ng pagtakas. Hindi mapag-aalinlanganan ng intensyon na mag-extort. Sunod naman si Eleanor Brooks. Pumasok siya sa witness stand, may hawak na tissue, huminga ng malalim, tapos tumingin kay Sofia na nakaupo sa tabi ni Jonathan. Nanginig ang boses niya pero hindi siya naputol. Nakita ko si Victoria na iniwan yung maliit na bata sa labas, sa lamig, ng maraming beses. Isang araw, kinailangan ng bata na magtuhod ng matagal kasi nadispatsan niya ang tubig. Matagal akong nanahimik dahil natakot ako, wala akong matibay na ebidensya. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng manahimik. Iniabot niya sa court clerk ang 2 sulat mula sa mga pamilya ng Parker at Diaz na kapitbahay. Tumango si Judge Coleman, tinanggap ang mga ito, at mabilis na gumawa ng mga tala. Sinubukan ng abogado ng depensa na pumutol sa pagtatanong tungkol sa distansya ng panunood at sa ilaw tuwing gabi, pero malinaw na sumagot si Eleanor. Nagdagdag naman si Maria tungkol sa oras ng ronda at mga kuha mula sa CCTV ng kapitbahayan na tumutugma sa kwento. Unti-unting lumakas ang ebidensya, isa-isang naipupwesto. Tinawag si Jonathan na nakatayo habang nakahawak pa rin ang kamay niya sa balikat ng anak niyang babae na parang naging bagong gawin na, tapos lumakad papunta sa stand. Maikli pero malinaw niyang ikinuwento ang araw ng lagda sa diborsyo, ang mga banta ni Victoria, at ang anonymous na sulat na iniwan sa kwarto ni Sofia. Nang tanungin ng piskal si Jonathan, tumingin siya diretso kay Victoria habang bumababa ang boses niya. Sinubukan kong maniwala sa isang payapang pamilya, pero ang ginawa mo sa anak ko hindi yung disiplina. Huminto siya saglit, tapos binigkas ang bawat salita ng malinaw, hindi ka kailanman naging ina at hindi ka rin magiging ina. Yumuko si Victoria sa likod ng upuan niya, may tuyong tawa habang bahagyang kumikindat ang pulang labi niya. Magsisisi ka na isinantabi mo ako, wala kang ideya kung sino ang kakalabanin mo ngayon. Mabilis na lumingon ang mga mata niya sa mga nanonood, naghahanap ng mahuhulutang kahinaan. Pero wala siyang nakita kundi malamig na titig. Maikli lang ang huling salita ng taga-usig, sabwatan sa pananakot, ilegal na pagpasok, panganib sa kaligtasan ng menor de edad, lahat ay pinagplanuhan at may nakahandang takasan. Ang depensa naman ay nagkalat ng kwento tungkol sa biglaang emosyon na walang nasaktan pa naman. Pero nandun na ang ebidensyang pisikal sa mesa. Parang huminga ng malalim ang hangin, naghihintay sa tunog ng martilyo. Inayos ni Judge Coleman ang kanyang salamin at binigkas ang hatol, hindi malakas, pero matatag ang boses. Ang hukuman ay nagpapasya sa mga akusadong sina Victoria Blake. 10 Hale at Melissa Grant ay napatunayang nagkasala sa sabwatan para sa pagdukot na may layuning mangikil, ilegal na pagpasok at panganib sa isang bata. Batay sa mga ebidensya at magkakatugmang testimonya, inihayag ng hukuman na siya ay tumigil saglit, tumingin sa mga akusado at pagkatapos ay pinatumba ang martilyo. Guilty. Pinatawan ng maraming taon na pagkakakulong ayon sa mga patakaran sa pagpaparusa para sa bawat akusado. Isang pangmatagalang protektibong utos ang ipinagkaloob para kay Sophia Miller. Pinasara ang hukuman, tumunog ng malakas at pinal ang martilyo. Inakay ng mga opisyal ng korte ang 3 akusado palabas. Sa likod na pintuan, ibinaba ni Richard ang kanyang mga mata. Nakayuko pa rin si Melissa habang si Victoria ay lumingon. Ang tingin niya puno pa rin ng sama ng loob pero wala nang mahawakan. Bumalik si Jonathan sa kanyang upuan. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ng kanyang ama. Ang mukha niya ay may bakas pa rin ng tensyon matapos ang mahabang paghihintay pero hindi na nawawala ang kanyang mga mata. Tumingala siya at bumulong. Ang boses niya ay napakahinahon na parang natatakot na masira ang isang bagay na marupok. Daddy, pamilya na ba talaga tayo ngayon? Yumuko si Jonathan at dahan-dahang idinikit ang kaniyang noo sa kanya. Pumikit siya, huminga ng malalim na parang sinusubukang buuin lahat ng nangyari. Yung mga recordings, yung testimonya, yung echo ng martilyo, at yung maliliit na kamay na ngayon ay nangangailangan ng bagong pangako.
Napasikip ang kanyang lalamunan, binuksan niya ang bibig, pero hindi pa lumalabas ang mga salita. Nasa isip pa rin niya yung tunog ng martilyo nang yumuko si Jonathan at ipitin ang noo niya sa noo ng anak niyang si Sofia. Hindi siya agad nagsalita. Mahigpit lang niyang hinawakan ang kamay ni Sofia at dinala palabas ng courtroom. Bawat hakbang mabagal pero tuloy-tuloy sa pasilyo, lumapit siya ng bahagya at bumulong ng mas matatag ang boses pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Daddy, narinig kita, sweetheart. Mula ngayon sasagutin ko yan sa gawa." Makalipas ang ilang buwan, naging magaan ang trabaho ni Jonathan. Inatasan niya ang mga proyekto sa mga kasama niya. Siya na ang nagdala kay Sofia sa school. Umuuwi siya ng tama sa oras para sa hapunan. At gabi-gabi ay nakaupo siya sa tabi niya habang nagbabasa ng libro. Nang umaga, nagpunta ang tatay at anak sa kanilang naka-schedule na therapy session kay Dr. Leah Simmons na mga 40 anyos. Isang child psychologist, ang malambing niyang boses at matatag na titig ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan sa mga nasa harap niya. Simple lang ang therapy room, may istante ng mga colored pencil at ilang notebooks. Nakaupo si Dr. Leah sa tapat ni Sofia. Ang ngiti niya ay banayad. "Bakit hindi mo subukang isulat ang kwento mo? Hindi kailangang perpekto, basta totoo," sabi niya, habang inislide ang isang notebook na may asul na pabalat papunta sa bata. Hinawakan ni Sofia ang panulat. Tiningnan ang kanyang ama. Tumango si Jonathan ng bahagya. Yumuko si Sofia at dahan-dahang nagsimulang magsulat. Paminsan-minsan, humihinga ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, itinutulak niya ang notebook kay Dr. Leah. Sa pahina, nakasulat ng maayos sa kamay. "Hindi na ako natatakot." Tumingin si Dr. Leah kay Jonathan, tapos pabalik kay Sofia, at kitang-kita sa mga mata niya ang init ng damdamin. "Salamat, anak. Malakas ang linyang yan." Tumingin siya kay Jonathan. "Tama ang ginagawa mo. Tiwala ang mga bata sa ritmo ng consistency, araw-araw na pagsama-sama sa pagkain, pakikinig sa katotohanan. Panatilihin niyo yan." Sa biyahe pa uwi, niyakap ni Sofia ang notebook sa dibdib niya. Tumingin siya sa ama niya. "Sa tingin mo ba may mali akong spelling?" Ngumiti si Jonathan at umiling. Walang isang salita ang mali. Napahangin siya ng konti, malinis at maikli, pero sapat na maliwanag para paliwanagin ang buong sasakyan. Nang hapon na, may tumunog sa doorbell. Pumasok si Eleanor Brooks, bit-bit ang tray ng butter cookies. Pumuno ang amoy ng init ng butter sa sala pagpasok niya. Tumakbo si Sofia papunta sa kanya at niyakap siya. "Dumating ka talaga sa tamang oras para punan ang malaking bakante sa hapagkainan namin," biro ni Jonathan nang mahinahon. Tumawa si Eleanor habang tinitingnan silang dalawa. Basang-basa ng luha, pero masaya ang mga mata niya, yung klaseng walang laman na puwang na kailangan lang ng bulaklak at pagmamahal para mapuno. Magkasama silang umupo habang kumakain ng cookies at nagdodrawing. Kinuha ni Sofia ang panulat at iginuhit ang isang puting oso, nakatayo sa gitna ng bukas na pintuan na may gintong liwanag na sumisilip mula sa labas. Inikot ni Eleanor ang ulo niya. "Mukha kang mas malakas na oso." Tumango si Sofia na may inggiti dahil may tahanan siya paggabi. Ang simpleng pagkain ay naging mainit sa puso. Hindi na niya naramdaman ang pagkakaipit ng katahimikan. Ibinaon ni Jonathan ang sauce sa pagkain ng anak niya at siya mismo ang nagbuhos ng gatas. Tapos umupo siya sa tabi niya imbes na tuloy-tuloy lang nakatingin sa phone niya gaya dati. Kinuha ni Sofia yung teddy bear sa upuan at nilagay sa mesa, seryoso, parang nagseset ng upuan para sa isang miyembro ng pamilya. Tumingala siya, kumikislap ang mga mata. Kumpleto na ang pamilya natin ngayon. Matagal siyang tinignan ni Dad Jonathan sa sandaling yon. Lahat ng mga araw na pagod sa trabaho, mga gabi na huli sa bahay, at yung maling tiwala sa ibang tao, nagsama-sama sa isang tahimik na desisyon. Yinalikuran niya ang braso sa paligid ng anak niya, mababa pero matatag ang boses. "Mananatili lang ako dito at hindi ako aalis." Pagkatapos ng hapunan, lumabas silang dalawa sa beranda
Ang dilaw na ilaw ay dahan-dahang kumakalat sa mga baitang. Isang banayad na hangin ang umihip, kaya ang mga kulambo ay tumugtog ng malumanay na melodiya. Binuksan ni Jonathan ang asul na kwaderno at inilagay ito sa kandungan ni Sofia. Gusto mo pa bang magsulat? Umiling siya habang yakap-yakap ang teddy bear sa dibdib at nakasandal ang ulo sa balikat niya. Sapat na ang naisulat ko. Kalaunan, tumayo si Eleanor para magpaalam. Tumigil siya sa pintuan, lumingon pabalik para tingnan ang ama at anak. Ngumiti siya na parang tinanggal ang mabigat na bato, ang init ng gabi ngayon. Tumango si Jonathan. Salamat sa pagiging nandito buong panahon. Kumaway siya gamit ang kamay. Kapag mga adulto ay nasa tamang lugar, palaging nakakauwi ang mga bata. Puminto ang pinto, tahimik ang bahay. Tumingin si Jonathan kay Sofia at nagsalita ng banayad, parang nangangako sa sarili. Bukas magtatanim tayo ng isa pang paso sa beranda. Kailangan ng bahay natin ng mas maraming halaman. Tumango si Sofia, kumikislap ang mga mata. Gusto ko ng puting daisies bago matulog. Hinila ni Jonathan ang kumot sa kanya. Pinatay ni Sofia ang lampara sa tabi ng kama at nanatili pa ng sandali. Humiga siya sa gilid at bumulong na parang natatakot sirain ang kapayapaang kakabuo lang nila. May ilaw na ako ngayon, Dad. Ngumiti si Jonathan at inilagay ang kamay niya sa noo ni Sofia. Itago mo yan at kung kumupas man, ako na ang magbubukas ulit. Sa paanan ng kama, nakaupo ng tuwid ang teddy bear. Ang mga bilog nitong itim na mata ay sumasalamin ng mahina mula sa ilaw sa labas. Maingay pa rin ang lungsod, pero sa loob ng bahay na ito, ang hininga ay pantay-pantay. Unti-unting natututo ang pamilya kung paano muling magsama-sama. Malinaw, matiyaga, at buo, 3 taon ang lumipas. Isang malamig na umaga ng taglagas sa Oak Ridge, bahagyang nakabukas ang bintana ng kusina. Ang mahina na amoy ng nasunog na mantikilya ay humalo sa bango ng kape. Pinihit ni Jonathan ang pancake bago pa ito masunog, tapos inilagay sa plato at nilagyan ng kaunting syrup. Si Sofia, 9 na taong gulang na, maayos ang pagkakatali ng buhok. May name tag na nakapako sa kanyang sweater para sa school art fair. Nakaupo sa mesa habang pinipinturahan ang huling mga hagod sa maliit na canvas. May puting oso na lumitaw sa sulok ng bakuran. Sa likod nito, may bukas na pintuan, at sa loob ay isang hapagkainan na may 2 taong nakaupo na magkatapat. Huminto siya, iniling ang ulo para pag-aralan ng larawan, tapos ngumiti ng bahagya sa sarili. Inilapag ni Jonathan ang plato, isang family-themed na obra. Tumango si Sofia. Binago ko na ang pamagat, tawag na ngayon ay Ang Pinto na Nakailaw. Ang ganda, sabi ni Jonathan habang umuupo sa tabi niya. Napanatili niya ang ugali na tanungin siya tungkol sa bawat detalye ng araw niya, mula sa art class hanggang sa mga takdang pagbabasa. Naging regular na ang kanyang schedule. Umaga siya ang nagdadrive sa kanya papuntang paaralan, mabilisang meeting tuwing tanghali, uuwi ng maaga para magluto ng hapunan, gabi ay nagbabasa. Tuwing weekend naman, nagvo-volunteer siya sa community center. Ang Lighthouse Foundation na itinatag niya 3 taon na ang nakalipas ay ngayon ay may mga klase sa safety skills para sa mga bata, mga workshop sa parenting at libreng counseling hotline. Paminsan-minsan nagtuturo si Maria ng mga klase, si Eleanor naman ang nag-aasikaso sa pastry table sa bawat event, at si Dr. Leah ang nangunguna sa art therapy group tuwing Huwebes. Biglang tumunog ang doorbell at iniabot ng mail carrier sa kanya ang isang makapal na sobre. Nakaselyo mula sa Department of Corrections. Nakatayo si Jonathan sa porch habang kinakapit ng mahigpit ang papel sa kamay niya. Alam niyang darating to, pero tuwing binubuksan niya, para siyang hinahawakan ang lumang pilat. Huminga siya ng malalim, pinilas ang sobre, at mabilis na binasa ang notice ng Victim Impact Review bago ang nakaschedule na parole hearing para sa isa sa 3 nakakulong. Wala namang bago, parte lang ng proseso ng batas, pero bumigat pa rin ang dibdib niya sandali. Lumabas si Sofia sa pintuan hawak ang kanyang painting.
Kumikilos ang mga mata niya mula sa sulat papunta sa tatay niya. Ano yan? Jonathan, hindi niya itinago. Isang abiso mula sa korte ito. Gusto nilang marinig ang mga taong naapektuhan. Sasama ako kay Miss Maria. Huwag kang mag-alala. Inilapag niya ang painting. Nag-isip sandali tapos mahinang nagtanong, hindi dahil sa takot ng mga nakaraang taon, kundi dahil sa katapatan ng isang batang natutong magsalita ng kanyang iniisip. Pagod ka na ba, Dad? Napangiti ng bahagya si Jonathan. Oo, pero kahit pagod, sasama ako dahil gusto kong isara ang ilang pintuan at buksan ang iba. Dahan-dahan niyang tinapik ang gilid ng sulat. Tapos tiniklop niya yon tapos sabi ko sa kanila na bukas pa rin ang ilaw sa bahay namin. Sa art fair sa school, puno ng musika ng mga bata at halakhak. Inilagay ni Sofia ang kanyang painting sa stand at pinakabit ang name tag niya dito. Maaga dumating si Eleanor dala ang basket ng cookies. Namangha siya nang makita ang painting. Ang bukas na pintuan, ibig sabihin welcome ang ilaw dito. Tapos nilagay niya ang plato niya malapit dito at bulong na parang may sikreto. Maglalagay ako ng plate ng cookies sa ilalim ng spotlight, kailangan din ng cookies ng konting ilaw. Dumaan din si Dr. Leah, naka-cardigan siya at may badge na nakasulat na volunteer. Yumuko siya para pantay sa tingin ni Sofia. Naalala mo ba yung sentence na sinulat mo last time? Hindi na ako natatakot, sagot ni Sofia. Mas matatag ang boses kaysa 3 taon ang nakakaraan. Tama. Tapos kapag may araw na medyo natatakot ka ulit, anong gagawin mo? Sasabihin ko kay Daddy, hihinga ako kasama mo. Gaguhit ako ng isa pang pintuan. Tawanan silang tatlo ng sabay. Dahan-dahang hinipo ni Dr. Leah ang balikat ng bata. Ang galing mo. May maliit na batang babae, mga 6 na taon ang edad, nakatitig sa painting ni Sofia. Nasa registration desk ang nanay niya habang hawak-hawak ang flyer ng lighthouse. Itinuro ng babae ang puting oso. Yumuko si Sofia. Gusto mo ba ng mga oso? Tumango ang bata. Kakapasok ko lang dito, wala akong dala. Mabigat ang simpleng mga salita na yon, agad na naintindihan ni Sofia. Tumingin siya sa sarili niyang teddy bear na nakatago sa loob ng kanyang backpack. Isang tainga nito medyo lumana. Kitang-kita pa ang maliit na tahi ni Eleanor. Binuksan ni Sofia ang bag, niyakap ang oso saglit, tapos ibinigay ito sa kamay ng bata. Siya si Milo, sabi ni Sofia. Alam niya kung paano umuwi, pero gusto niyang manatili kasama ang isang taong nangangailangan sa kanya. Mahigpit na niyakap ng babae ang oso, kumikislap ang mga mata niya. Ako si Mia. Nakatingin si Jonathan, ilang hakbang lang ang layo, nanonood pero hindi nakikialam. Minsan, mas mabuting hayaan lang lumago ang mga sandali sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng litrato, tapos ipinasok sa bulsa na parang iniimbak ang isang bahagi ng oras. Kinabukasan ng hapon, pumunta sina Jonathan at Maria sa korte. Hindi ito paglilitis, kundi isang review session lang sa isang maliit na kwarto na medyo malambot ang ilaw kasama ang coordinator na si Counselor Janet Reed. Mga 50 taong gulang, dalubhasa sa pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima. Ipinaliwanag niya kung paano itatala ang mga pahayag. Ang matatag at mainit niyang tono ang nagpagaan ng tensyon sa silid. Napahawak si Maria sa case folder. Kapag handa ka na, magsalita ka lang na parang kausap mo lang anak mo sa bahay. Tumingin si Jonathan sa papel na may ilang kalat-kalat na linya. Pero nang bumukas ang bibig niya, hindi niya ito binasa. Kwento niya ang tungkol sa gabing nagbukas ang ilaw, tungkol sa nakakatakot na sulat, tungkol sa mahigpit na paghawak ng kamay ng bata sa kanya. Habang binibilang nila ang bawat hinga, hindi siya nagbanggit ng mga pangalan, hindi ng akusa. Kinuwento lang niya ang mga nawala at kung paano muling bumangon ang kanyang pamilya. Tinapos niya sa maikling pangungusap, ang bahay namin, patuloy pa rin ang ilaw at patuloy itong sisilay. Sana ang hustisya ay maging maliwanag para siguraduhing walang batang mararanasan pa ang ganito. Sumulat si Counselor Janet ng mga tala, tumango. Salamat.
kasama ang mga sinabi mo sa record. Paglabas nila sa korte, ipinasok ni Maria ang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket, habang ang hininga niya ay nagiging maliliit na ulap sa malamig na hangin. Sabi mo diretso at malinaw, ayos yon. Tapos iniling niya ang ulo, tapos kinikipot ang mga mata na parang nang-aasar. Tonight, di pwede, may bahay ka na naman na may ilaw na naka-on, gets mo? Sagot ni Jonathan, kalahating ngiti, kalahating ginhawa. Nang gabing yon, maliwanag ang ilaw sa porch. Nilapag ni Eleanor sa mesa ang bagong luto na mga pastry. Tumatawa nang mapansin niyang hindi iniabot ni Sofia ang teddy bear na pangyakap tulad ng dati. Paliwanag ng bata tungkol kay Mia, pinahiram ko sa kanya, pero siguro gusto ni Milo manatili pa ng mas matagal sa kanya. Tumingin si Eleanor kay Jonathan, tapos bumalik ang tingin kay Sofia, tapos tutulungan kitang tahiin ng bagong Amerikana para kay Milo na ipapadala kay Mia gamit ang lumang asul mong tela na may bulaklak, sabi ni Sofia habang kumikislap ang mga mata niya. Oo, kasi yung mga bagay na minsang nagprotekta sa atin, magpapatuloy na ring magprotekta sa iba. Umupo si Jonathan, inurong ang upuan papalapit sa kanya. Bukas dadalhin natin ang bagong Amerikana ni Milo at basket ng mga pastries. Pero ngayong gabi, nagbuhos siya ng gatas at inilagay ito sa harap ng anak niya. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng maliit na selebrasyon para sa bagong yugto. Kumagat si Sofia sa pastry, nakakunot ang noo, na para bang pinag-iisipan niyang mabuti ang mga sasabihin. May ilaw sa dalawang gilid ng pintuan, galing sa labas papasok at galing sa loob palabas. Tumingala siya sa tatay niya. Parang alam na ng bahay natin kung paano panatilihing bukas ang ilaw. Tumawa si Jonathan at tumango. Mas maganda ang sinabi mo kaysa sa kaya kong sabihin. Dumilim nang umalis si Eleanor. Nakaupo si Jonathan at Sofia sa beranda. Banayad ang hangin at marahang tumutugtog ang mga wind chime. Inilagay ni Sofia ang ulo niya sa balikat ng tatay niya. Nangangamba ka pa ba sa korte? Oo, aminin ni Jonathan. Nag-aalala ako pero hindi ako natatakot kasi ang takot ay kadiliman. At ang pag-aalala ay nangangahulugang pwedeng manatiling nakabukas ang ilaw, kaya mag-aalala ako kasama mo ng konti lang. Dinilaan ni Jonathan ang kamay niya sa noo niya. Sa loob ng bahay, nakabukas ang notebook na may asul na pabalat. Kinuha ni Sofia ang panulat at nagdagdag ng linya sa ilalim ng dati niyang mga salita. Hindi na ako natatakot ngayon, at kung babalik man ang takot balang araw, siya ang magbubukas ng ilaw. Inilapag niya ang panulat, hinipan ng dahan-dahan para matuyo ang tinta, tapos iniabot ang notebook sa kanyang ama. Binasa ni Jonathan, ang mga mata niya ay lumambot. May tahimik na init ng damdamin. Ang pangungusap na ito ay mananatili sa atin ng matagal. Sabi ni Milo Sofia, tapos inayos niya sarili. Parang si Mia, pinatay nila yung ilaw sa beranda. Pero maliwanag pa rin sa loob ng bahay, malapit sa pinto yung painting sa pintuan, na may ilaw ay bagong hango lang, naka-frame sa kahoy na ginawa ni Jonathan nung weekend. Bago yun sa painting, may suot ng asul na scarf yung maliit na puting oso sa ibabang kanang sulok. Pinirmahan ni Sofia yung pangalan niya, tapos nagdagdag ng maliit na tuldok. Lumipas ang 3 taon, at yung maliit na tuldok siguro naging paalala na naglakad tayo sa dilim ng hindi nawawala sa daan pauwi. At gabi-gabi, kapag may bumigat sa puso, pwede pa ring gawin ang simpleng bagay. Sindihan ang ilaw, ibuhos ang gatas, tawagin ang isa't isa sa pangalan, tapos bulong-bulungan na parang bagong nakasanayan. Natutunan sa kwento na nagtatapos ito sa liwanag ng pagmamahal, pero may aral din na kailangang tandaan. Ang masasama ay parating mapaparusahan at ang mabubuti ay laging gagantimpalaan. Nagbayad ng kapalit sina Victoria, Richard at Melissa dahil sa kanilang kasakiman at kalupitan, habang si Sofia naman ay sa wakas ay nakahanap ng tunay na tahanan kasama ang amang nagising sa kanyang mga responsibilidad, at naglakas loob siyang protektahan ang kanyang anak na babae ng buong pagmamahal. Yan ang marangal na mensahe
na gustong ibahagi ng Story for Heart sa'yo. Wala nang mas malakas pa sa pag-ibig at wala ring mas matatag kaysa katarungan. Kahit gaano katagal ang dilim, sisikat din ang liwanag sa huli para painitin ang puso ng mga maliit at marupok. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo, mahal naming mga tagapakinig ng Story for Heart. Kung ikaw ang nasa lugar ni Sofia, magkakaroon ka ba ng tapang na maniwala sa liwanag na naghihintay sa'yo? At kung ikaw naman ay si Jonathan, gagawin mo ba na bitawan ang trabaho para tuluyang yakapin ang pagiging ama? Ano sa tingin mo ang ending ni Victoria? Karapat-dapat ba siya sa naranasan niya dahil sa lahat ng ginawa niya? Naniniwala ka ba na basta piliin natin ang pagmamahal, babalik lagi ang kaligayahan kahit anong sakit ang pinagdaanan natin? Sa huli, pwede ba kitang tanungin, saan ka nakikinig ng kwento na ito ngayon? Nasa bahay ka ba o pauwi galing trabaho? Sana ramdam mo ang init sa puso mo at magkaroon ng panibagong pag-asa habang kasama mo kami sa kwento ngayon. Salamat sa pagtutok hanggang sa dulo ng Story for Heart. Pakishare naman ang mga saloobin mo sa comments dahil ang mga salita mo ang nagbibigay sa amin ng lakas para maghatid pa ng mas marami pang kwentong talaga namang tumatago sa puso.